O napanood niyo ba yung interview, press con ni Babalina, ni Amy? Nahaharangin niya daw yung pag-appoint, if ever ma-appoint, si Remulla. Dahil nalaman niya daw yung plan A, plan B, plan C kuno. Anyway, speaking of Remulla, hindi ko siya type. Hindi sa hindi ko siya type. Marami po kasi talagang issue sa mga Remullas, 'di ba? Maraming issue, maraming history. So, for me hindi siya talaga karapat dapat po as ombudsman. Pero doon tayo sa issue ni Babalina, Amy Marcos na kesyo daw kaya daw i-appoint kasi ito daw yung plan A, plan B para mapatalsik si BP Sara at hindi na makatakbo sa 2028. Bakit? Baldado ba si Sara, si Inday Lustay? Lumpo ba at hindi makakatakbo sa 2028? Ang issue kasi dito, ano ba talaga? Ang gustong maupo yata ni Amy Marcos ay isang ombudsman na hindi hahabulin yung mga anomalya ng confidential fund, yung paglaklak ng confidential fund ni Inday. Ang gusto niya yata, ang iuupong ombudsman, yung hindi sasampahan ng kaso ang best friend niya. 'Di ba? Yung hindi ikukulong, hindi pananagutin. Ganun yata ang gusto niya. So, gusto niya, yung uupong ombudsman is protektahan yung best friend niya na si Inday Lustay. So, anong gusto niyo maging nung ombudsman? Maging K9? Maging tuta niyo rin? Mas concerned pa talaga siya doon sa baka sampahan ng kaso ang kanyang best friend, ang mga Duterte, kaysa doon sa proteksyonan po at bigyan ng hustisya yung mga taxpayers na nilustay po ang pera ng taong bayan. So, ibig sabihin ni Amy, lahat ng itatalaga ni PBBM na against sa mga Duterte or posibilidad na mag-imbestiga, sampahan ng kaso ang mga Duterte, isaharangin niya. Bakit mo haharangin? Kung talagang wala naman talagang kasalanan si Inday Waldas. Kung wala naman talagang kasalanan si Inday, sinasabi niya nga, meron siya mga ebidensya na hindi niya winaldas, edi, be it. Hayaan mo. Kung wala naman talagang kasalanan si Inday, ba't siya matatakot? At bakit ka rin naman matatakot kung sino itatalaga dyan? Kung meron naman liquidation. At, ano ba yun? At legit yung mga resibo. At yung mga proyekto. Legit yung mga resibo, hindi dinoktor. Nandiyan ang mga proyekto, yung mga programa. Diba? Kinatatakot niya daw is baka maharas daw sila ng ombudsman kasampahan ng kaso ng plunder. Kahit sampa ka ng kasong plunder, kung hindi ka naman nagnakaw, wala kang anomalya, di wala rin, di ba? Kung talagang malinis kayo, wala kayong anomalyang ginawa, ba't ka matatakot sa plunder?